monthly animal forecast para sa taong 2025. Simulan natin sa mga rat. Sino ba dito yung mga rat? Ang mga taong pinanganak sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, and 2020. Kung hindi man kayo ang pinanganak, it could be your daughter, it could be yung mahal ninyo sa buhay. Okay? Sa buwang ito, ang mga rat ay makakakuha ng breakthrough, ika nga, mga hindi inaasahang mga opportunities, mga hindi inaasahan na mga blessing. Dala ng metal energy, okay? Pinarisan ng snake, magkakaroon ka ng strategic vibe kung saan you are going to create and open, makakapagbukas ka ng mga bintana, ng mga opportunities to negotiate, matalinuhang pamimili at pagpili at pamimili when it comes to choices, when it comes to business, and ang pagbubukas ng mga nakatagong oportunidad, lalong-lalo na sa aspeto ng pera, kayamanan, at sa inyong profesyon. Ito yung magandang buwan where the chance kung saan you can step up kung kinakailangan mo ng tulong or pag malalaman mo kung ikaw ay nasa isang patibong, if yung offer of yung dinidiscuss sa iyo is too good to be true, masyadong imposible, kaya naman that's the opportunity that you can move backward. Hindi ibig sabihin na diniscuss ko that rat will be having many blessings this month of May, ay magiging hindi ka mag-iingat. You have to stay careful on your lane, on your indulgement, in prospects na darating sa buhay mo. Hindi lahat ng magbubukas ay oportunidad. Merong iba dyan na mukhang oportunidad, but when you study and understand deeper, behind that opportunity is a disadvantage. Behind that opportunity is a challenge. Behind that opportunity is a scam. Behind that opportunity ay pagkalugi. Kaya naman, mag-ingat kayo. Okay? Hindi tulad sa nakaraang buwan para sa mga rat na masyado kang naging abala on your social life, okay? Ito naman ang buwan for you to refine, for you to settle down and to reflect ano ba ang mga plano mo sa buhay, ano ba yung direction mo, how far have you gone through, okay? Because this month is about building something ng may matalinong pag-iisip. Not just about working hard alone, okay? In fact, this generation, it's not about working hard anymore. It's working smarter. Mararamdaman mo na mas malakas ka, okay? Nahaharap sa mga opportunities, sa trabaho, sa mga binibigay na challenges sa iyo ay mau-overcome mo. In fact, there are passive income. Pag sinabi nating passive income, ito yung mga pinagtrabahuan mo several months ago na magbibigay sa iyo ng income ngayon. You can explore it to them and you can structure actually your schedule, your system. Basta do not overindulge yourself na at the end of the day, mawawalan ka ng oras at panahon para magpahinga. Ano ang aksyon na dapat binibigay natin, mga rat, ngayong buwan ng Mayo? You need to work smarter, not harder. Okay? Tingnan niyo po yung workflow ninyo. How can you unload and how can you, tawag natin dito, unstress yourself to some commitments. Kaya matuto tayong how to say no politely. Hindi yung binibigay ng boss, oo ka lang ng oo. When your colleagues or your business partners are asking you to do some things, oo ka lang ng oo. You need to learn this time how to work smarter. Delegate your task. O di naman kaya simplify yung mga kailangang tapusin. Ang nakakapagpahina sa iyo ay yung mga strategy mo na makaluma na
na kailangan mo nang i-upgrade. Okay? Itong buwan ng Mayo is your golden time para maging systematic ka sa mga effort na gagawin mo para hindi magiging paulit-ulit yung pagkakamali mo. Instead, paulit-ulit mo gagawin ang dapat, ang tama, at makakatulong sa inyo. Okay? We can start with small things. Kung ang problema ay napakalaki, kung ang responsibilidad ay napakalaki, simulan ito by recognizing saan ba dito yung mahirap gawin, saan ba dito yung madaling gawin. As you batch, as you divide yung responsibility, focus ka muna sa madaling gawin at tapusin agad ito. Okay? You can create a template or you can track, ililista mo yung ito kailangan ko matapos ngayong araw na ito, bukas ito ulit, ito yung mga commitment ko bukas. Okay? And you need to understand yung tinatawag natin the leaking of energy. Yung wini-waste mo yung energy sa mga bagay hindi naman dapat pinag-aaksayahan ng enerhiya mo na nagdudulot sa iyo ng pagkahapo at pagkapagod. Alright, if someone, kung may magbibigay sa iyo ng offer na tutulungan kanila, yes, tanggapin ito. Accept it with grace. Kahit na sabihin natin na medyo may kataasan ang pride ng mga rat. Ugali kasi yan ng mga rat eh. That's your natural instinct. Medyo gusto mong tapusin ang kailangan mong gawin ng mag-isa. Mas gusto mo yon. Ayaw mo nang may utang na loob. Ayaw mo nang napapaisip ka at nababalisa ka, how can you pay back? But this time, on the month of May, kung may mag-extend ng kamay para tulungan ka, of course, graciously accept the tulong. Okay? It's not about proving na kaya mo naman gawin lahat, kaya mo namang tapusin lahat, but it's about rising efficiently. Pag sinasabi nating efficiently, maraming matatapos, maraming magagawa, mas magiging produktibo ka, mas maraming output kung ikaw ay may kasama or you are going to play with a team. Pagdating sa pera o kayamanan, nandyan ang pera ngayong buwan ng Mayo. Okay? Ba't hindi ganun kalakas ang aspeto ng pera at kayamanan? Okay? Parang sinasabi natin, it's the reward policy. Kung ikaw ay naging abala sa mga nakaraang buwan na itanim or magtanim ng mga investment, of course, may aanihin ka sa buwan na ito. Pero kung wala kang tinanim for the previous month, don't expect na you are going to harvest wealth on the month of May. Okay? Pero it is a great time, okay, to launch something na maliliit, okay, pero kaya, that you can upgrade your selling strategy. O di naman kaya, if may produkto kang binebenta, it's your time to repackage your service, okay, na ino-offer mo. You can level it up para hindi ka matalo in the world of business competition. Siyempre, hindi mawawala dyan, diba? Matatalo tayo, may pagkadapa na mangyayari. But, normal yan. Whether in business tools, household upgrade, or even sa mga biyahe mo, kailangan mo lang i-double check yung the fine prints, yung blueprint, yung plano mo. Okay? And avoid hoarding or underpricing your own value. Huwag masyado kang alam mong para kang galit sa pera, nabili ka ng bili kahit hindi kinakailangan, o di naman kaya yung sobra namang pagtitipid ng sarili. Dapat nasa gitna ka lang. No, alamin ang iyong worth and price accordingly. Do not be available always para sa ibang tao, or else nawawala yung value mo. Okay. Relationship. Sa itong buwan ng Mayo ay magandang buwan to reward or to surprise your partner kahit sa isang maliit na bagay, a movie date, paglulutuan mo ng masarap na ulam. Those are just simple things. O bibili ka ng maliit na gift, o bibili ka ng flower, okay? Doing something thoughtful like a surprise na dinner, or di naman kaya a drive lang to the next town, maliligo kayo sa waterfalls, or mag-staycation kayo sa isang hotel o resort. Di ba?
At the same time, you are recharging your stressful mind and body. At binibigyan mong oras at panahon ang taong minamahal mo. Okay? Para magkaroon ka ng mas malilimang connection sa iyong kapareha. Yun ang napakahalaga. May mga pagsubok na hindi may iwasan, pero kailangan nating harapin ang mga pagsubok na ito bilang magkapareha. Okay? Think of it like a puzzle. You're resolving it with your partner. Okay? Hindi yung you're fighting with the battle or with the problem all alone, na mag-isa ka lang. For the single naman, pwede kang makahanap. You can start entertaining people. Okay? And knowing them. Because your charm actually is active ngayong month of May. Ang mindset na dapat meron ng mga rat, itong buwan na ito, is ang buwan to elevate how you work, how you love, and how you think. If the old you, yung lumang ikaw, is bumagal, parang stagnant. Okay? Use the metal snake na opportunity ngayong buwan na ito para ma-strip out, para mabago, at para lumabas ka on the four corner of your life na natatrap ka for you to grow efficiently and smartly. Okay? Bitawan mo yung mga controlling outcomes. Kasi ang totoo mong kapangyarihan is you master the process. Slow down, rework your routine, yung araw-araw mong ginagawa, try to revisit it. Ano ba dapat yung babaguhin mo? And build something na sustainable para and magiging beneficial on the next coming months and year. Okay?